Okay. So, paano buksan yung camera? Ay, ikaw na, hindi, pindutin mo lang po siguro yung camera mo. Yan. Ayan. So, Brother Jando, mga kapatid, wala po akong pang-record nitong magiging usapan namin ni Brother Jando. Kung meron pong magmamalasakit sa inyo na kapatiran, paki-record nyo po kasi wala po akong cellphone, nasira po yung isa ko pong cellphone. So, yun po, salamat po. Okay, bro. Kasi nung nakaraan kasi, naalala ko nung nakaraan, pinapa-search kita kasi sabi mo hindi mo alam. Hindi naman kasi ako naglilimit ng tao eh. No? Ang problema nung nakaraan kasi, ikaw mismo nililimit sa sarili mo. Hindi, Brother Sabi ko Jando, sa iyo, wait lang. Kaya ang sabi ko sa iyo is mag-research ka. Ang sabi mo naman hindi ka makapag-research. Hindi, Pero bro. Kasi kung alam mo naman bro, pwede mo naman sabihin bakit paparesearch mo pa sa akin kasi aral nyo po yan. Ganito po Brother Jando ang takbo ng usapan. Lahat po ng alam mo sa pananampalataya nyo, ishare mo lang po. Ako din po, yung lahat ng sapait namin, ishishare ko po. And then kung ano po magiging sagot ko, yun na po yun. Tapos kung yung sagot mo po, yun na rin po. Malaya kang magsumagot hanggat gusto mo. Habang nagsasalita ka, papakinggan po kita. At pag nagsalita po ako, pakinggan mo ako hanggang matapos. Tapos malaya ka pong sumagot kung wala pong yes or no, wala pong tama mali. Basta sumagot ka, magsalita ka hanggang gusto mo kasi katulad nung talakayan namin ni Boy Letra, pinasalita ko siya hanggang open na open magsalita po. Basta pagka yung sagot ko po, kasi pag sinabi ko pong di ko alam, di ko po. Katulad po yung nominative, pinipilit ako ni Jared. Nominative at saka yung isa, ano pa po yun? Hindi ko po alam yung terms na yun eh. Ba't pipilitin niya ako sumagot? Kaya sabi ko, explain mo muna. O yun. Tapos si Brother Jared po kasi, nag-aano po siya, nagbabanta po siya na magpapile po ng cyber libel kahit po sa mga nagko-comment po sa comment section po. Kaya pasensya na po kayo. Kaya ngayon po, nawa ang usapan po natin maging maginoo. Pag nagsalita ka po, pababayaan kita. Tapos ako din po, para hindi na po tayo kukuha ng moderator kung disiplinahin natin sarili natin. Yeah. Nung nakaraan kasi, tinanong kita, ba't hindi ka mag-research? Ang sabi mo, hindi ka makapag-research. Hindi po kasi, Brother Jando, kasi po aral nyo po yan, turo nyo po yan. Ang sa akin po kasi, kung anong aral nyo, turo nyo, i-share mo lang po ng i-share, makikinig lang. Tapos ako po, sasagot lang po ako. Kasi aral nyo po yan. Kasi po, aral mo, i-share mo. Aral ko, i-share ko po. Bro, actually bro, history yon. Pag Okay, sinabing history, bro, wait lang. Pag sinabing history bro, secular history, hindi aral ng Katoliko yan. Hindi bro. Yan talaga, wait lang. Kasi bro, wait lang bro. Ako Sinasabayan muna mo bro. ko eh. Wait lang bro. Wait lang bro. Sinasabayan mo ko eh. Hindi bro, wait lang bro. Sabihin mo lang lahat ng gusto mong sabihin, makikinig ako. Wag mo na akong ipa-search ng ano kung ano. Kung anong aral mo, ituro mo lang. Kung anong alam mong aral mo, katulad nun, alam mo na yun, ba't ipapa-search mo pa sa akin? I-share mo na. Okay. So, ibig sabihin bro, alam mo pala, ba't sinabi mong hindi mo alam? Hindi ko alam. Alam ko na. Sabi ko lang alam mo eh. Bro, pagka ganyan ka bro, pasensya ka na kasi hindi kita kakausapin. Kasi bro, wag mo akong pilitin sumagot sa isang bagay na hindi ko alam. Kasi Brother Jando, mahilig ka po mag-insist ng part mo. Part ko, ikaw po kasi pinipilit mo ako na sumagot sa iyo ng oo kahit di ko naman alam. Tapos pinapa-search mo ako. Yung aral nyo po, buong turo nyo po, i-share mo kasi ganito po. Yung mga nakikinig sa atin dito, makikinig lang po sila sa atin. Sinasabi ko eh. Actually, kanina ka pa daldal ng daldal, hindi pa ako tapos sa salita ko, pinuputol mo na ako agad eh. So, magkarohan na tayo. Kasi, yun na napansin ko ngayon eh. Hindi ko ba nga natapos yung sinasabi ko, bigla ka na lang sisingit, wala namang lato-lato yung mga pinagsasabi mo. Actually bro, nagtaka kasi ako dahil nung si Boy Letra ng kaharap mo, bigla mong sinabi may laptop ka sa gilid. Hindi, ay Brother Jando,
Wag mo akong pilitin mag-search, aral mo nga yan eh. Ba't pinipilit mo bro. ako mag-search? Bro, yung aral mo, i-share mo nga. I-share mo sa amin, marami kaming makikinig. Huwag mo na i-search sa akin. Yung Uulitin ko aral, ba, ha? yung aral mo, alam mo. I-share mo lang yung aral Uulitin ko mo. ba, ha? Hindi aral namin yun, secular Hindi, history yun. Wala akong pakialam doon. Basta i-share mo lang ng ang i-share. ibig mo sabihin bro, i-reject mo ang secular history dahil i-insist mo yun nasa utak mo, ganon. Hindi tayo magkakasundo kung pipilitin mo ako maniwala agad sa'yo. Kaya nga, tindigan mo yung page mo. Hindi yan sinasabi ko, Hindi pilitin bro, pasensya ka na. Ayaw maniwala na kita sa akin. kausap. Ayaw na kita kausap kasi pinipilit mo ako maniwala sa'yo. Ang usapan dito, i-share mo Tinatanong lang naman kita eh. Hindi nga ako naniniwala doon. Tinatanong lang kita. O ba't pinipilit mo ako? Tinatanong nga lang kita. Hindi nga ako naniniwala doon. Hindi ko assure kung naniniwala ko. Tinatanong lang kita. O kasi, Sabi mo wala kang magamit. Pero Hindi, bro, bakit hindi. nung nandyan na si Boy Letra, bigla mo sinabi, meron kang laptop sa gilid mo, pwede kang mag-search. pasensya ka na, iti-take down na kita, umpisa pa lang. O bakit? Wala akong ginawang masama. Hindi, Wala akong bro. ginawang masama. Ba't ka kasi pinipilit mo ako? Nasabi ko sa'yo, malaya kang magsalita dyan hanggat gusto mo, i-share mo yung doktrina nyo. Makikinig Ayaw ako. mong, ayaw mong matanong. Tanungin mo ako. O yun ang gusto ko sa'yo. Ang Tanong, sagot ko, wag mo akong magpapatanong pilitin. ka. O, sige. Wag mo akong i-take down. Wala akong ginagawang masama. Hindi, kasi pinipilit mo ako eh, ayaw kong gawin eh. Ito, ulitin ko naman. No? So, aaminin mo, hindi mo alam kung sino ang mga naging Bishop of Antioch. Di mo alam yun. Hindi, yung una mong tanong, di ba yung bishop sa Antioch? O, nakalagay Di mo doon sila alam yung Berna- ano, di Ang mo nabasa alam ko doon, yung... ang nabasa ko sila Bernabe doon, tapos si Jesus nabasa ko rin doon. Bernabe tsaka Jesus. Saan ang batayan mo bro na si Bernabe is Bishop of Antioch? Hindi bro, ang pupunta ka sa Acts 20:28 na obispo po. Ay, hindi ang tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, nasaan ang prueba mo na si Bernabe is Bishop of Antioch? Hindi nga bro, ang sabi ko sa'yo, ang nabasa ko doon sa Acts 20:28, si Bernabe at si Jesus, yun ang sagot ko. Hindi. Ang unang tanong ko sa'yo ngayong gabi, aaminin mo ba kaagad na hindi mo alam kung sino ang mga naging Bishop of Antioch? Ang sabi mo, sina Bernabe. Hindi, ang sabi ko, ang nabasa ko si Bernabe at si Jesus. Basahin natin. Okay. Ang tinatanong ko kasi sa'yo bro, naging Bishop of Antioch. Ang nabasa ko nga, ang sagot ko nga sa yun, ang nabasa ko si Bernabe. So sinagot mo si Jesus at saka si Bernabe. Kaya mo ba i-confirm sa akin, na si Jesus at Bernabe is Bishop of Antioch? Kasi yung tanong ko sa iyo eh. Hindi, walang nakalagay na bishop sila. Wala nakalagay. So ba't mo sinagot si Jesus at si Bernabe? Wala pa nakalagay na bishop. Hindi, sabi ko nga sa'yo, ang nabasa ko. Ang nabasa ko, hindi ko sinabing bishop sila. Bro, ang tanong ko kasi, makinig sa tanong, ang tanong kasi, aaminin mo ba na hindi mo alam kung sino ang mga naging Bishop of Antioch? Yun ang tanong ko. Ganito bro, binanggit mo yung Antioch di ba? Oo. Ang Antioch, unang tinawag silang Christian, tama? Hindi yan ang tanong ko. Hindi, makinig ka muna, sumagot. Anuin mo kasi susundan kita. Unang tinawag silang Christian sa Antioch. Ngayon, Hindi si yan ang tanong ko. Ang nabasa ko kasi dito, si Bernabe, basahin natin, Acts 20. Hindi yan ang tanong ko, Hindi, bro. wait lang, basahin ko yung talata. Hindi yan ang tanong ko eh. Binanggit mo Antioch Kaya Hindi, binabasa ko ang tanong ko, bro, matuto kang makinig sa tanong. Para Sige. alam mo kung paano sumagot. O sige, Ang tanong ko sa iyo, aminin mo ba na hindi mo alam kung sino ang mga naging Bishop of Antioch? ang nabasa ko nga dito na nakasulat, si O sige, ganito. Sino ang bishop ng Antioch? Bro, ako yung aminin mo ba na hindi mo alam? hindi ko Kasi alam. yung sasabihin mo na hindi mo alam, di ko ipipilit. O sige, hindi ko alam. Sino? Ngayon, okay, hindi mo alam ngayon kung sino. Ngayon, based sa research ko dito, ang naging first Bishop of Antioch si Apostle Peter. Saan So, mo hindi mo alam ni-research? ito. Saan mo ni-research? Sa history, saka sa Google, bro. Hindi ako naniniwala sa Google Kasi kung sa Bible kasi, bro, alam naman natin na ang Bible hindi kompleto ang history niyan eh.
Na hindi ako naniniwala sa Google, Bible alone ako eh. Kung hindi ka naniniwala sa Google, paano papatunayan sa akin na na walang bishop sa Antioch? Hindi nga ako naniniwala sa Google kasi sola scriptura. Alam mo ako. bro, ang ginagawa mo niyan bro, ang tawag diyan bro, fallacy of argument from silence. Hindi. Alam mo ano ibig sabihin ng fallacy? Kamalian. O kamalian. Yung ginagawa mo, ang tawag diyan, fallacy of argument from silence. Hindi porket wala kang nabasa sa Bible, magdideklara ka na nawala. Hindi nga, Next ganito na question. lang. Hindi, ganito Next na question, lang. from Jerusalem, bro. From Jerusalem, paano nakarating sa Pilipinas ang Kristyanismo, bro? From Jerusalem? Hindi, Nakarating sa from Jerusalem, paano nakarating sa Pilipinas ang Kristyanismo? Kasi nasa Pilipinas ka, claim ka, Christian ka. So ang question ngayon dyan, kasi claim nyo rin true church kayo. Claim nyo ba na true church kayo? Hindi. Siyempre, claim ko. O, claim mo nga true church yan. So sang-ayon ka ba na ang true church si Kristo ang nagtayo? Opo. O, sang-ayon ka ba na yan tinayo niya sa Jerusalem? Tinayo niya saan? Sa Jerusalem, sang-ayon ka ba doon? Saan po mababasa? Basahin Hindi mo ba na niya sa natin. Lucas 24:47 ang pangangaral ay nagsimula sa Jerusalem? Basahin muna natin. Masaya mo sa Lucas 24:47. Sige, basahin natin. Lucas 24. 24:47. Sige, basahin natin. Kasi ang tunay na true church, bro, alam mo kanilang history. Ikaw lang yung nag-claim na true church. Pag tinanong ka, hindi ko alam. Hindi, bro, kasi ang usapan natin, sabihin mo lang yung faith mo. Kasi 47. Hindi Sa na kita kanya, nililimatahan eh. Oh. sa 47, 24:47. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Ayan. So, sangayon ka ba na ang Iglesia Tinatag ni Cristo ang siyang nagtuturo ng pagsisisi, kapatawaran ng kasalanan? Sangayon ka ba na ang Church Tinatag ni Cristo ang nagturo niyan? Pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan? Opo, kasi sa Bible, si Jesus nagpapatawad. Ngayon, dahil sabi dito, magmula sa Jerusalem, tanggap mo ba na sa Jerusalem siya nagsimula? Mangaral? Ito na nga, sinabi. Ano naman, kakabasa pa lang nga lang eh. Okay, naniniwala ako. Naniniwala ka na ngayon. Siyempre, nabasa. Sa Jerusalem, okay. So, mula sa Jerusalem, paano siya nakarating sa Pilipinas? At kailan? Si Pablo nangaral sa Asia Minor, tapos yung mga Kastila, dinala dito yung Christianity. Naniniwala ka na ang Kastila ang nagdala ng Christianity? Saan sa Bible yan? Naniniwala ako na dumating dito yung Christianity based sa history. Kastila nagdala. So, saan mo binasa yung history mo na yan? Sa Biblia o hindi na? Nabasa ko sa libro namin. Nung high Sa school. libro ninyo, sabihin, naniniwala ka rin kahit hindi na pala Biblia. Yung bagay na yon, kasi yung Christianity yung dala-dala nila, yung bagay na yon pinaniwalaan ko. Kasi yung mga libro yung mga libro sa school, pinaniniwalaan ko, pero pag usapin ng pananampalataya talaga, tinitindigan ko Biblia. Okay. So, ibig sabihin bro, alam mo ba ano ibig sabihin ng ng cherry picking fallacy? Alam ko, Ano ibig sabihin ng cherry picking fallacy? namimili ka lang ng verse na gagamitin o talata. Sabihin pag hindi Bible na pinagbabatayan, hindi cherry picking. Bro, kasi basta ako, sabihin ko sa'yo, pagka faith ng pag-uusapan, sola scriptura ko. Okay. So naniniwala ka sa bro? 2 Timothy chapter 4 verse 3. Naniniwala ako. Basahin natin. Ano Basahin sinabi natin. doon? Basahin mo natin. Basahin natin. 2 Timothy 4, 3. 3 to 4. Basahin natin. Sabi dito, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. 4. Hindi na sila makikinig sa katotohanan,
Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Naniniwala ako dito. So nang naniniwala ka na darating ang panahon, ang tao mamimili na lang kung sino ang magtuturo sa kanila, tama? Naniniwala ako kasi nabasa sa Bible. At yan ang ginagawa mo ngayon, namimili ka lang kung ano ituro sa'yo. Syempre, hindi ko tanggap yung turo mo kung wala sa Bible. Yung sinabi mo bro na ang Kastila ang nagdala ng Christianity, nasa Bible ba yun o wala? Tinuro kasi sa amin nung high school. Hindi, tanong ko, nasa Bible ba yun o wala? Wala. Wala sa Bible. Yung sinabi mong yun, ma-research ba yun sa Google o hindi? Tinuro nga sa amin nung high school. May Ang libro. tanong ko bro, ma-research ba yun sa Google o hindi? Hindi ko pa na-try i-research sa Google eh. Ako, napaka naman ito, pilosopo. So, ibig sabihin, hindi mo rin alam na kapag ni-research ko yun, lalabas yun, hindi mo rin alam yun. I-try mo. Hindi. Ang tanong ko, hindi mo rin ba alam yun na kapag ni-research yun sa Google, lalabas din yan? Kung nandoon sa Google, lalabas yun. Lalabas. Dahil lalabas, tama o mali? Tama yun, base sa napag-aralan ko nung tama. high school. O ngayon, tama pala eh. So ngayon, anong taon na itatag yung iglesyang kinaaniban mo kung inaamin mo pala na pagpasok ng Kastila, doon dinala ang Christianity? Kasi naniniwala ako na yung iglesyang kinaaniban ko nakakonect sa Panginoong Jesucristo. Teka muna bro, hindi yan tanong ko eh. Huwag kang mag-strawman bro. Strawman para sa ginagawa mo eh. Kung ano yung tanong ko, doon ka mag-focus. Huwag kang gumawa ng sarili mong daan na gusto mo ako yung pasunurin mo. Mali yun. Strawman fallacy yan. Ulitin ko ha. Dahil inamin mo na ang Kastila ang nagdala ng Kristyanismo sa Pilipinas, anong taon na itatag yung iglesia kinaniban mo na dinala ng mga Kastila sa Pilipinas? Bro, yun nga po ang sagot ko bro. Ang iglesyang ito, hindi po ito sa akin. Sa Panginoong Jesucristo po ito, hindi ko po ito pag-aari. Bro. Ano ba naman to? Wala bro. Bro, huwag kang mag-strawman bro. Ay, Kung wait anong lang, tanong bro. ko, doon ka mag-focus. Bro, wag mo akong pilitin sumagot bro kasi hindi akin tong church na to. History ng church na kinaaniban mo, tinatanong ko. Bro, Natural, sagutin mo Bro. tanong ko kasi ang tanong ko, history ng church na kinaaniban mo. ay Ano ka ba naman? bro, pasensya ka na bro ha. Pero Ay, itong church naku. na... pasagutin mo ako, nagtatanong ka eh. Pasagutin mo ako. Pasagutin mo ako. Bro, itong church na kinaaniban ko, hindi akin to, hindi ako nagtayo neto, si Kristo po. Wait lang bro ha. Sabi mo si Kristo ang nagtayo. Umamin ka sa Jerusalem tagtayo si Kristo. Tinanong kita paano nakarating sa Pilipinas. Sabi mo Kastila ang nagdala. Di ba? Yung Christianity dala ng Kastila, yun ba rin yung kinaniban mo? Hindi. Oh. Hindi yun. Oh. Hindi yun. Ba't sinabi mo kanina na ang Kastila ang nagdala ng Christianity sa Pilipinas? Base doon sa napag-aralan ko nung high school, kaya nasagot ko yun. So Nag-aaral ako mali- ng high school eh. Yun na nga. Tinanong kita, matino yung tanong ko sa iyo. Ngayon na iipit ka siguro, atras abante ka na ngayon. Tinanong kita, dahil kayo ang nag-claim na true church kayo, from Jerusalem, paano nakarating sa Pilipinas? Ang sagot mo, dinala ng Kastila. Kaya Tinanong kita ngayon, anong taon na itatag sa Pilipinas, yung iglesia kinaaniban mo na dinala ng Kastila? Ay, hindi nga yung dinala ng Kastila ang akin. Bro, ikaw ang nagsabi. Bro, Na ang bro. Christianity, dinala ng Kastila. Ikaw ang nagsabi ngayon lang. Yung Christianity dinala dito, yung ng mga Kastila, Katolisismo, hindi nga yun yung amin. So tinatanggap mo pala ngayon, Hindi kaya kami nakarating Katoliko. sa Pilipinas ang Christianity from Jerusalem kasi dinala ng Kastila. Katoliko. So yung Katoliko, ang Christianity nagmula sa Jerusalem. Bro, yung tinanong mo ko sa history, na pag-aralan ko yung sa high school. Bro, ano ba naman to? Laban o bawi ka? Ay bro, Mag-refresh tayo ha kasi laban o bawi ka eh.
Una, tinanong kita, sumasang-ayon ka ba ng Iglesia Tinatag ni Cristo nagmula sa Jerusalem? Sumang-ayon ka na eh, di ba? Nabasa. Ang next question ko naman, paano siya nakarating sa Pilipinas? Kasi nasa Pilipinas ka ngayon. Kasi bro. Tama o mali? Bro, wait, okay. Sasagot ako, okay lang? Sige. Ang sagot ko, bro, dahil nag-aaral ako ng high school, ang napag-aralan ko nung high school, Katoliko. yung church namin, hindi katoliko nga. Bro. Born again nga kami Christian. Hindi ako nagtatanong sa Katoliko. Katoliko ka eh. Hindi. Ang tinatanong ko, ang history ng church na kinaaaniban mo. Kaya nga, ang sabi ko sa'yo, Huwag nakatolik kay mong Jesus. ipasok ang Katoliko kasi hindi Katoliko ang tinatanong ko sa'yo. Kaya Church ko nga, yun eh. ang sabi ko nga sa'yo, ang church na kinaaaniban ko, nakakonect kay Jesus. Bro, ulitin ko ha. Ay, hindi tayo makakaalis Ulitin ko, ha? dito. Bro, Ulitin ko bro, ha. hindi Kasi tayo sumagot, ulitin ko tayo bro ha. makakaalis Gusto ko dito kasi, bro. gusto ko kasi i-trace bro kasi ang dali lang kasing mag-angkin. Pero pag tinitrace na, nabibisto bigla. Bro, ganito po bro. Hindi tayo makakaalis dito sa ganitong argumento, maniwala ka sa Alaga, hindi ka makaal kasi ano ka, bantay sa lakay ka. Paanong bantay sa lakay? Ulitin ko Sinasabi ha. ko na, Tinanong kita kanina. I-review natin ha, ating i-review para sa ano, Bro, para sa iyo. ang dinala ng Espanyol dito, Romana Katolika. Sinasabi ko sa'yo, So, di ako hindi Romana yan- Katolika. So hindi yan ang Kristyanismo tinayo ni Kristo para sa iyo. Hindi. O hindi, ulitin ko tanong ko. From Jerusalem at ikay nasa Pilipinas, paano nakarating yan sa Pilipinas at anong taon? Bro, yung sa inyo bro, ikaw ang nakakaalam. Huwag mong Kasi, isingit ito sa amin. Ay. Bro, huwag mong isingit ito sa amin kasi ang tinatanong ko yung English yung kinaaniban mo. yung sa akin nga, nakakonect nga kay Jesus. Sinabi mo kanina na si Kristo nagtayo ng iglesia sa Jerusalem. Inamin mo Opo. kanina yon. Opo. Ngayon, from Jerusalem, nasa Pilipinas ka, paano nakarating ang iglesia tinayo niya sa from Jerusalem to Pilipinas? Nakarating dito yung Kristyanitong napag-aralan ko nung high school, Romana Katoliko. Hindi Bro, kami huwag mong Romana isingit yung Katoliko. Amin yan eh. Kaya parang, hindi- Ay. parang pinalilito mo kasi Bro, sorry na bro. dahil sa amin may Kristyanismo sa Pilipinas. Bro, pasensya ka na bro kasi ganito. Explain ko lang bro. Hindi nga po ako Iglesia Romana Katolika. Ang dumating Hindi dito, dinala dito ng Kastila, kayo. Pero ako hindi ako kasama sa inyo. Dati kasama ako, ngayon hindi na. Bro, hindi ko tinatanong ang Katoliko. Ang intention ko sa pagtatanong sa'yo, para i-trace yung claim mo na kayo ay true church. Yun ang intention ko. Ikaw yung nagpapapasok sa Katoliko sa issue. Ha? Parang pinalilitaw mo sa mga sagot mo sa akin na kung hindi dahil sa Katoliko, wala kayo sa Pilipinas. Huwag mong isitan, huwag mong isali ang Katoliko, amin yun eh. Ang tatanong ko, yung church, yung history ng church na kinaaniban mo. From Jerusalem, sabi mo kasi, connected kayo ni Kristo. From Jerusalem, paano nakarating sa Pilipinas kung saan yan na kayo? Paano nakarating at anong taon kayo nakarating? Yun ang tanong ko sa'yo. Church history nyo yan, ba't hindi mo alam? Sagutin mo yan. Sige na, napakalinaw ng tanong ko. Walang fallacy doon. Yung mga sagot mo, puro fallacy. Bro, Pag ako nagtanong, walang fallacy yan. Matino yan. Bro, dinidepensa mo yung tanong mo na walang policy. Sa totoo lang, policy yung tanong mo. Kasi Sige, anong fallacy yung tanong ko? gusto mo Ano ako, yung bro. policy yun? Bro, wag mo akong bitagin, bro. Alam ko yung takbo ng questioning mo. Sige, Gusto mo- anong uri ng fallacy ang ginamit ko? Yung sa Jerusalem, Hindi, wag mo na yan. Anong uri ng fallacy ang ginamit ko? nagsasalita ako. Ayaw mo naman ako pasalitain. Sabi mo kasi nagpalasi ako eh. So anong fallacy ang ginamit ko? Ganito, pasalitain mo ako. Ako. Sige. Ganito, yung sa Jerusalem, tinayo ni Jesus. Ipangaral sa buong mundo yung salita ng Diyos. Agree ako doon. Dinadaya mo ako kasi yung Christianity dumating dito, gusto mo akong ipakunik sa Christianity nyo, which is hindi nga ako Wala. katoliko. Bro, ayaw kitang ikunik sa amin. O kaya nga, wag mo Ayaw kitang ikunik sa... Kaya wag mong isingit ang Katoliko.
Kasi ayaw kitang isingit sa amin. Kuha tayo ng moderator. Wait lang. Kuha tayo ng moderator. Sige, ikaw ka moderator. Sino po pwede maging moderator? Sige, kuha tayo moderator. Wait lang. Sino po pwede maging moderator? Yung hindi po Katoliko po Sino po dito? Sabihin niyo po kung ano pong ano nyo. Hindi Sabihin pwede niyo po. bias, ha? Kuya, SDA kaya. SDA, okay lang. Hindi, wag yun. SD, sige, SD, kunin Hindi mo. mo palagi wag yun. Sige, SD, kunin mo. Kahit Yung sino. hindi bias. Di ko kasi alam yung mga nandito eh. Baka makuha ko. Sino po ba dito yung wag maging bias po Sino po pwede? Christian, INC, wait lang. Kuha tayo dito ng moderator natin. Ito, Baptist. Wait lang. Baptist, iba turo nito sa amin Ano ka, Baptist ka rin? Baptist? Ano ka? Christian, kami, Trinitarian kami. Hindi kami Born osas. again. Hindi kami osas. Ito, Adventist, Born again kayo. Okay. Ito. Born again kami, Christian, Trinitarian, hindi kami once saved, always saved. Pa tayo ng moderator, wait lang. Saan na ba si Brad Junel? Yung hindi bias, ha? Ay, wait, wag si Brad Junel kasi nakatalakayan to kanina ng kasama mo eh. Ay, Brad Hello Junel. po. Hello po, Pastor. Naanto ka na? May nag-echo. Matutulog lang po kasi ako nakikinig lang po ako. Wag ka na lang, bro. Pero pwede rin po ako maging moderator. Ay, naanto ka na yata eh. Para Moderator po. Para dun sa mga rude comments. Sa road comments. Wag ka na lang, bro, kung inaanto ka na, bro. SD na lang siguro, Sige bro, po. para ano? Okay. SD, ano lang, atheist na lang. Atheist, kung hindi pwede SD, atheist na lang. Ito may SDA na SDA yung kanina. Ako no baya. Ito si Bing ay nawala ito. Wait lang kasi sige ito. Tingnan natin to. 198 followers. Pwede daw siya. Yan, Ay, no, hello bro. po. Ako po, no bias to. Okay, Ayan. sige. Yan, sige. Anong pangalan mo, bro? Ay, ako po si Bengbeng Marquez. Bembeng Marquez. Ako po atheist po ako. Ayan. Okay, sige. I'm willing to moderate. O yan, sige. Okay, magbibigay po ba ako ng timer for each Wala pong side? timer. Malaya Walang po siyang timer. sumagot. Parehas kami. Wala Ay, pong sige yes or po. no. Sige. Sige po. So, sino po mauna sa inyo? Ulitin mo yung tanong mo, Brother Jando. Sige. Ulitin Sige ang po. tanong ko sa iyo, ha? Ang tanong ko sa iyo, kinlay mo kasi si Kristo nagtayo sa inyo. At Opo. inamin mo na si Kristo nagtayo sa Jerusalem. So ang Opo. tanong ko ngayon, paano nakarating sa Pilipinas yung Kristyanismong yan? At Opo. kailan? Kasi ganito, yung Christianity ba na yung sa amin? Yes bro, kasi ang tanong ko kasi, ang history ng church na kinaaniban mo, kaya wag mo kaming isingit. Yung sa iyo lang. Oo, sorry kasi. Yung sa akin kasi, ang Christianity na sagot ko sa'yo, yung napag-aralan ko nung high school. Kasi yung nadala nga ng mga Kastila. Pero yung sa amin kasi bro, yung tinatanong mo po bro, yung Christianity nga po namin na nandito ngayon na inaano ako, sinasabi ko sa'yo, hindi po ako nagtatag nito. Sa Panginoong Jesucristo nga po ito. Wala nga pong date bro. Hindi ko Kasi, issue kung bro. ikaw pa natatago, hindi. Ang tanong ko, kailan nakarating sa Pilipinas? Anong taon? Eh bro, hindi ko nga alam. Eh, hindi mo alam? So, hindi mo rin masagot kung paano nakarating sa Pilipinas yan? Hindi ko nga alam eh. Kasi baka sulpot lang yan, bro, kasi hindi mo alam. Okay. Hindi daw po alam ni Brother Jerry. So, ano na po yung masasabi niyo, Brother? Ang intention ko kasi dito, bro, i-trace yung mga nagkiklaim na sila ang true church. Kasi pag sila ang true church, dapat may historical record yan sa kasaysayan. Ang alam ko sa atheist, naniniwala sa sa dapat may ebidensya bago mag-claim, no? Walang kwenta ang pag-claim mo kung wala kang ebidensya. So siya ngayon, nagki-claim siya, hinihingi ko ebidensya.
Ay, Pastor Jerry, makakapagbigay po daw po ba tayo ng ng date or na exact time or date kung kailan daw po na natatagang inyong Kahit taon lang. taon lang daw po. Kung kailan daw po matetrace natin ang Ganito. inyong kinakaaniban. Ganito po, Brother Jando, Sis Bengbeng. Itong church po na to, hindi po ito nakaregister. Alam ko po yung gusto mong itanong. Hindi po ito nakaregister pa. Wala po itong registration. Alam ko po yung takbo ng tanong mo. At saka, Brother Jando, kaya ko po sinasabi sa iyo, Brother Jando, na itong church na to po, connected po sa Panginoong Jesucristo. Kasi po, katulad nga po ng sola escritura kami, si Jesus po yung kinikilala po naming Diyos at saka tagapagtayo po. So, naniniwala ka ba, bro, na ang true church, ang siya lang responsable kung bakit tayo may Biblia ngayon? Hindi po. So, ibig sabihin, pagano gumawa ng Biblia natin? Kasi ang paniwala ko po, ang salita ng Diyos po ay naglatagpuan sa Dead Sea Hindi Scrolls. yan ang tanong ko, bro. Hindi yan. Bro, kung ano yung tanong ko, huwag kang mag-Stroman. Stroman, tanong, yung sinasagot mo sa akin eh. Sabi mo, hindi ka naniniwala na ang true church ang dahilan kung bakit tayo may Bible ngayon. So, ang tanong ko, therefore, para sa'yo, paano gumawa nito? Wait lang. Ang tanong mo, true church ang nag-ano ng Bible? O tinatanong kita na, sangayon ka ba na true church ang dahilan kung bakit tayo may Bible ngayon? Ang Hindi sabi po. mo, hindi. Hindi po. Hindi. Therefore, para sa'yo, paano gumawa ng Bible natin? Hindi rin po. Kung hindi pagano, hindi true church, si ano? Ang gumawa na ang Diyos. Ay bro, bro, yung Bible ba na, Bro, kuha kasi ko bro, Bible Ano ba naman to? hindi nga ako naniniwala na true church ang gumawa niyan kung ang claim mo ay kayo. Bro, eto yung Bible na tinutukoy ko. Meron siyang hardcover na isalin sa iba't ibang wika, na i-print sa mga printing press, nilagyan ng chapter, nilagyan ng verses. Meron siyang mga aklat sa Old and New Testament. Itong Biblia tinatanong ko. Okay? Huwag kang mag-Stroman fallacy sa hindi ko tinatanong. Napakaliwan mong tanong ko eh. Sige. Anong true church ang tinutukoy mo na gumawa ng Ayan. Bible? So, tatanungin kita ulit. Naniniwala ka ba na ang true church ang dahilan kung bakit meron tayong ganitong libro na kung tawagan din na Biblia o tutol ka? Ganito muna. Anong true church ang sinasabi mo? Kasi maraming Hindi ba church. nag-claim ka na kayo ang true church? Ano ba naman to? Bro, wag mong iliko sa iba ang issue. Ang ating issue ngayon, ang history ng church na kinaaniban mo. Bro, ganito bro. Pwede po ganito na lang po, no? Para po maging maayos tayo. So, tanong po ni John Doe na ang true church daw po ba ang may gawa ng Bible? Tama po ba? Ganun po ang gusto niyong ma-clear? Brother Beng, ganito po Brother Beng pagsalita lang po ako. Sige po, go. Kasi po, sila Brother Jando, ang claim po nila, sila po ang compile ng Bible. Kaya po Brother Beng, pag sinabi kong true church po ang nag-compile ng Bible, lalabas po na Catholic Church po yun. Ay, Hindi po ako bakit? naniniwala na Catholic Church ang true church po. Wag mo isingit yung Catholic Church nga. Kahit na anong mangyari, bro, wag mong isingit ang Catholic Church kasi hindi naman history ng Catholic Church ang tinatanong ko sa iyo, kundi Bro, ang history ng church na kaaniban mo. Okay. So, Kasi ganito nga- na lang po, no? Na lang po natin. Ano ko sa kanya, naniniwala ba siya na kaya tayo may ganitong libro na kung tawagan din ng Biblia, naniniwala ba siya na true church ang gumawa nito, ang trumabaho nito, kaya meron siyang mga cover, tinranslate sa iba't ibang lingwahe, nilagyan ng chapter, nilagyan ng Okay. verses. I think, Naniniwala ba siya na true church ang may gawa nito? Naniniwala ba siya? I think valid naman yung tanong nito ni Brother John Doe. Bakit tanong ko? Wala naman siyang ina-attack o kiniklaim na sila ang true church. Hindi, kasi Naano lang niya. Kung Brother yung true Beng, church ba? Hindi, Brother Beng. Kasi po, Sige po, Brother bro. Beng,
sa totoo lang po, si Brother Jaddo po, babagsak po yan siya dun sa Google. Pag sinerch mo, sila po ang nag-compile ng Bible. Yun po kasi, yun po, hindi Brother Jando, pasensya ka na ha. Kasi alam ko po yung takbo ng question mo, Brother Jando. Tapos lalabas na kayo ang true charts pag sinabi kong true charts ang gumawa. Pasensya ka na po, Brother Jando, kasi nagsaliksik po ako, Brother Sige po. Jando, and alam ko po yan, Brother Jando. Ganito na lang po para po maayos, no? Para Alam ko po yan, Brother Jando. pero para po maging maayos na lang tayo, no? Pakinggan na lang po natin yung explanation ni ni Pastor Jerry. Kung ano po ba ang kanya magiging explanation sa side niya. Then, Ang pwede po sinagot niya kayong- sa akin kasi, moderator, ang Diyos daw ang gumawa nito. Kumbaga, ang Diyos ang naglagay ng hardcover, ang Diyos ang naglagay ng papel, ang Diyos ang nag-translate from Hebrew, Greek, to English, Bisaya, Tagalog. Yun na pinapalito niya. Ano yun eh? Kumbaga, fantasy lang yun. Alam ko ang atheist, di naniniwala sa ganyan. Hindi yan magic na lang na biglang nahulog sa langit at naging ganito na yung itsura. No. Tinatanong ko siya kanina, kahit na anong mangyari, bro, Jerry, wag mong isingit ang Katolisismo. Kasi ang tinatanong ko, hindi ang history ng church namin, kundi ang history ng church na kinaaniban mo. Ulitin ko ha. Ito, sis Brother Beng, kasi ganito po Brother Beng. Gusto po ako Sige po. pasagutin ni Brother Jando ng yes or no. Kasi nga po, pag sinerch mo sa Google, ang lalabas, ang nag-compile ng Bible sa New Testament, yun ang nag-ano ng Bible. Kaya po, si Brother Beng, gusto niya po ako pasagutin ng True Church. Alisin niya yung True Church. Hey, bro, ikaw ang nag-claim na true church kayo eh. Hindi kasi, ganito bro. Bro, pag sinerch mo sa Google, kayo lalabas eh. Ayaw maniwala sa Google, hindi ba? Sige po, ganito na lang po. Pwede po bang i-rephrase na lang po natin? Wag na po natin gamitin yung true church. Moderator, meron ako ipaklaro, moderator ha. Sige, sige. Kung hindi siya naniniwala sa Google, hindi ko naman pinipilit. Ang sa akin lang, tinitrace ko yung claim niya na true church daw sila. Nagmula kay Kristo. Yun ang tinitrace ko rito. Pero, using the hindi sa hallucination ng taong ito. Ngayon, ulitin ko ha, meron kong hawak na libro. Ito ay publish nga ito ng ito ay publish ng Philippine Bible Society. Oh. Okay? Meron siyang papel. Meron siyang hardcover. Isinalin na sa wikang Tagalog. Alam mo tayo, hindi naman Tagalog ang pagkasulat ng mga apostol eh. Ganito. So, ang question ko ngayon sa kanya na gusto kong sagutin niya to prove na talagang true church sila, huwag niya akong isingit ang Katoliko. Ulitin ko ha, naniniwala ba si Brother Jerry na ang true church ang dahilan kung bakit tayo may ganitong Biblia? Naniniwala ba siya doon o tutol siya doon? Hindi nga ako naniniwala kasi nga pag sinerch mo sa Google, kayo nga ang lalabas. Hindi kayo true church. Google, bro. Bro, hindi ka naniniwala sa Google, kaya wag mong ipilit yung Google. No. Hindi ako naniniwala na kayo ang true church. Kung hindi ka naniniwala, bro, na ang true church ang dahilan kung bakit tayo may Bible ngayon, so pagano gumawa nito? Bro, hindi rin. O kung hindi pagano, hindi true church, anong mga taong gumawa nito? Yung mga taong guided ng Diyos. Sino sila? Yung sa Old Testament, kasi ganito, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by the inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, correction, and training in righteous living. Yung Bible ibinigay para patatagin yung mga nasa iglesyang kapatiran. Ngayon, kung tatanungin mo ako, kung yung mga nagsulat niyan, inspired ng Diyos, yung mga nagsulat. Kaya walang mali ang Bible. Dahil inspired ng Holy Spirit ang mga nagsulat ng Bible. Bro. Yung ginagawa mo, bro, ang tawag dyan, bro, Oy, bro. is fallacy of equivocation.
Ay, Ha? yun nga bro, yun nga ang sagot ko bro, ba't pipilitin mo ako? Ang usapan natin yung sagot ko. so Sagot Okay. tatanggapin mo na merong taong gumawa nito na siyang naging dahilan ba tayo may ganito at hindi yan ang true church. ganito, gumamit si Lord ng instrumento ng mga taong scholar para isulat ang Bible, pero gumamit si Lord ng instrumentong Bible ng scholar, pero guided sila ng Holy Spirit nung sinulat nila. Okay, Yun. thank you. So, ganito So- na lang po. Okay lang po, wait lang po, no? Para po matapos na po tayo dito sa usaping ito, ano po ba ang point nyo, Brother Jan? Why are you asking that Okay, question? sige. Lalabas ako Ano po ng ang point gusto ko. nyong mapunto o gusto nyong mapatunayan? Lalabas ako ng point ko. Ganito yung Go. point ko. Sabi niya kasi guided by the Holy Spirit. Therefore, believer. Kasi ang true believer, sila lang naman yung guided by the Holy Spirit. Ang true believer. Never mangyari na ang paganong hindi naniniwala sa Diyos ang gagawa ng ganito na siyang mag-i-inspired sa mga Kristiyano. Hindi pwede mangyari yun. Siyempre, ang believer, halimbawa, may binanggit siya kanina, nabasa sa kanilang libro. Yung gumawa ng kanilang libro, inspired yun sa kanilang aral. Therefore, believer yun sa kanilang pananampalataya. Kaya nakagawa ng libro nila. Ganito rin ang aking point. Believer, noy nimo that could not have it. You cannot give if you do not have. Paano ka mag-i-inspire ng Kristiyano kung ikaw mismo hindi inspired? Oh. So, dahil inspired ka, nakapagpa-inspired ka. At itong ginawang ito, true believer ang may gawa nito. True believer ang responsible kung bakit ito nagawang isang libro mula sa kalat-kalat na mga scrolls, naging isang libro. True believer ang may gawa nito. Ngayon, yung katunggalikong ito na kumbaga ang tawag dito is kumbaga para bang para bang kumbaga playing safe, no? Playing safe. Nagki-claim siya na sila daw ang true church. Therefore, claim niya na sila ang true believer. Kung sila ang true believer, then the true believer is the responsible. Bakit may ganitong libro ngayon ang Kristyanismo? Ngayon, tanong ko siya ngayon, naniniwala ba siya? Sabi niya, hindi siya naniniwala doon. So, pinapalito niya na ang gumawa nito, hindi believer. Tanong ko siya, true church ba? Sabi niya, hindi. Hindi true believer. Pag ano ba? Hindi rin. Ang tawag dyan, bro, false dilemma. Ginagawa mo, lahat ng argumentong ginawa mo, simula pa kanina nang pumasok ako, puro fallacious. Walang mga valid doon sa mga sagot mo. Brother Beng, Okay? Ano po? ganito na lang po, kasi yung claim niya, true church ang gumawa ng Bible, pwede pong itanong mo sa kanya kung ano po yung true church na tinutukoy niya po. Ay, Sige po, tanungin nyo na lang po siya direkta. Go po. Brother Jando, kasi ang tanong mo po, true church ang gumawa ng Bible, pwede po pakisabi mo sa aming lahat dito kung sino po yung true church na sinasabi mo na gumawa po ng Bible po. bro, Kung hindi, kasi Brother Jando, ganito po, kung hindi ka po naniniwala sa sagot ko, malaya ka pong sagutin para sa'yo kung sino po yung true church na tinutukoy mo po na naggumawa po ng Bible. okay bro. Bro, wag mo munang baligtarin ang sitwasyon. Kasi binabaliktad mo na wala ka pang naaprubahan. Brother Beng, Nag-claim ka. Bro, Brother- wait lang ha. Nag-claim ka kasi na true church kaya tinitrace ko. Bago ka lumipat sa akin, tanggapin mo muna na hindi mo napatunayang true church ka, kundi claim mo lang yon. Pag ginawa mo na yan, saka pa ako tatanggap, ako naman ang magpatunay na kami ang true church. Pero hanggat wala ka pang napapatunayan, hindi na ako papayag na maputo lang ang talakayang ito, wala ka napapatunayan. So bigla kang liliko. Shifting the burden of proof, hindi pwede yun. Kailangan Brother Beng, may claim ka eh. Patunayan mo yan. Go. Brother Beng. Ano po, paano, Ganito Brother po, Brother Jan? Beng. Kasi po, Brother Beng, hindi po ako agree sa question niya na true church po. Kasi po, Brother Beng, alam po na po yung takbo ng gagawin ni Jando po.
isi-search niya po sa Google. Kaya Bro, po, Brother di ako Beng, magsi-search sa Hindi, Google. Brother Beng, kung pwede po, Brother Beng, since ang question niya, true church ang nag-ano ng Bible, kung hindi siya naniniwala na kami ang true church po, sabihin niya na lang po kung sinong true church po ang sinasabi niyang nag-ano ng Bible po. Okay, gets ko Yun lang naman. po. Yun lang po kasi, Brother Beng, babalik lang po ako sa sagot ko po. Okay, Tanungin niyo na thank lang you. po siya kung sino po yung true church po na tinutukoy niya po. Sige, ganito na lang po, Ng no? Bible po. Since, meron naman po talaga tayong magkaibang interpretasyon at paniniwala, no? So, hindi po natin mapapwersa talaga na mapasagot etong si Brother Jerry. Hindi rin po natin siya mapapwersa na masagot po yung tanong ninyo. So, ngayon po, patunayan na lang po natin kung sino po ba yung true church po na binabanggit po dito para po malaman po natin, no, kung ano ba talaga yung true church and sino talaga yung true church na tinutukoy dito. Kung okay lang po sa inyo. Moderator, ipapaklaro ko lang ha, kasi Sige siya po. yung nag-claim eh. Kaya ako naparito ako para hindi magtindig ng sarili kong paniniwala. Ay, hindi. Ako'y naparito. Excuse me, Brother Jando. Okay. Moderator. Wait lang, Brother Jando. Hindi, Wait lang po, Brother Jando, wait lang po, Brother Jerry. Brother Ano Jando. po ba yan? Nagsasalita Tapos ako. na po ba kayo, Brother Jando? Ay, hindi, Brother Hindi Ben, pa ako sabihin tapos ko eh. lang po yung Sinasabayan rules. na naman ako eh. Sige po, wait lang po, Sabihin ko Brother yung Jerry. rules ng usapan po dito. Sige po, Kasi ano po ba? Ganito po, Brother Beng. Dito po sa live na to, Brother Beng, hindi po ito katulad nung debate na meron pong pinirmahan na topic. Tapos kung sino po ang titindig lang. Malaya po siya magtanong, malaya din po ako magtanong. So, ganito. Si Brother Jando po kasi nasanay Bro. po sila sa debate na kapag ka cross-examination, ikaw lang ang sasagot at may oras. Sige po. Hindi po ito debate, wala pong pinirmahang topic, wala pong cross-examination. Ito po ay malayang talakayan, healthy conversation. Both side pwedeng magtanong. Hindi po ito limitado sa isang party lang. Kasi nasanay po sila sa debate. Kaya nga ayoko po ng Okay. debate na may limit. I understand, I Yes or understand. no, tapos categorical. Hindi po ito ganon. Malaya po itong talakayan. Pwede mong sabihin lahat ng gusto mong sabihin. Malaya ka. And nasa sayo po kung tatanggapin ang sagot at So, hindi. ganito po. Ito pong talakayan na to, sasabihin ko yung side ko, sabihin niya yung side niya. Hindi ko po sasabihin panalo ako, wala pa akong claim Okay. na ganyan. Thank you. Ang magsasabi pong panalo ang Diyos at saka yung mga nakikinig. Sige po. Yun po ang Ganito- rules neto po. Okay po. So, ganito po. Kung okay lang po sa inyong dalawa, no? Para po maging maayos po itong usapan natin at hindi po pa iba-iba na lang tayo ng topic, patalon-talon sa ibang usapin, pwede po bang magkasundo tayo sa isang topic na gusto nyo pong pag-usapan? Actually, nagsimula to kagabi. Kaso nga, di na niya ako pinapasok kagabi eh. Umalis ka. Ang reason ba't ako naparito, kasi may nag-report sa akin na may nagla-live sa TikTok na ganito. Actually, wala pa akong karanasan sa TikTok na live. Ang nangyari ngayon, ang sabi na nag-report sa akin, nagki-claim niya na sila daw ang true church. So, ang reason kayo ko naparito, para tanungin siya, hingin lahat ng mga ebidensyang hawak niya na sila nga ang true church. Ebidensyang hinihiling ko, Bro Jerry, Okay. hindi yung So, ganito na lang. self-proclamation mo. Teka, huwag mo sabihin programa mo to, ikaw yung amo. Hindi, May hindi. moderator na tayo, kinuha Okay mo. po. Sige po, ganito po. Thank you. So, wait lang muna, bro. Sige, bro. Tuloy ko muna. Go. Kaya ako'y naparito para hingin sa kanya yung ebidensya ng claim niya. Kasi once nag-claim ka, ilabas mo ang burden of proof. Nasa yung burden of proof. Ilabas mo yon. Ano yun eh? Obligasyon mong ibigay sa akin yung mga ebidensya yung hinahanap. Hindi yung puro ka lang claim. Kasi kung puro ka lang claim, ang tawag naman dyan, invincible ignorance fallacy. Kung puro ka lang claim, wala ka namang ebidensya. Brother Beng, Oh, ano? Sige po, si Brother Jerry naman. Ano pong katulad po ng sinasabi counter-objection? ko po sa iyo, Brother Beng, Sige. hindi po ito limitado na ako lang ang tatanungin. Ito po ay isang malayang talakayan. Papatunayan ko na totoong church ako, patunayan niya rin niya siya ang totoong church. Okay. Yun po ito. Hindi po ito one-sided topic na may pinirmahan kami. Sige. Kung nag-report sa kanya, wala akong ano doon, kung may nag-report sa kanya. Sige. Pumasok siya dito, wala akong sinabi sa kanya na siya lang ang magtatanong. Okay po, Kung gets ko talagang na. gusto niyang patunayan na yung true church ang ganito yun, Brother Beng. Simple lang, malinaw po yung sinasabi ko, Brother Beng. Kung talagang yung true
sabihin niya na lang. Sinong true church ang tinutukoy niya na nag-compile ng Bible? Para malaman natin kung sinong true church Okay, yun. ganito na lang po, no? Since ang pinagtataluhan lang naman dito, kayong dalawa po, ay yung True Church, bakit po hindi na lang tayo magkaroon ng parang isang topic na nakasentro about dito, kung okay lang po sa inyo? Actually, bro, O gusto wala nyo nang- po yung ganito na lang na setup pa rin, yung open discussion? Hindi, kasi open ano naman. po ito, Brother Beng? Open discussion po ito, Brother Hindi po, Beng. kaya nga po, kaya Ah. po, tinatanong ko po kayong dalawa kung gusto nyo pong mag-set tayo ng kahit po lang, mabilisang usapin na merong format. Kung okay lang po sa inyo. Kasi ganito po, Brother Beng. Kasi ang takbo po kasi ng ng dialogo ni Brother Jando, alam ko po kung saan babagsak po kasi alam ko na po yung turo nila. Kaya bro, po, kaya ginagawa mo, bro. Kaya Huwag po, mo brother pangunahan ang ginagawa ko. hindi, Brother Beng, Pamunahan. kaya po, Brother Beng, alam ko na po yun, Brother Beng. Kasi po, sa Google po, Brother Beng, pag sinerch mo, yung true church na sinasabi niya, lalabas po doon yung Romano Ayan nga Katoliko. po. Kasi yung isang pari po nila, yung lumalabas na nag-compile po doon po babagsak yung Brother Beng. Ayun nga Pag po. na lang sabihin ni Brother John doon na ang nag-compile is yung nila. Doon naman po yung pupunta yung sagot niya eh. Hindi na lang po sabihin sa ngayon. Kasi nga po, ako nga po, kasi ang tanong niya, sabi niya sa tanong niya, naniniwala ka ba na true church ang naggumawa? Yung ba yung letter ng yung mga wording sa Bible, inspired word of God. Yung nagsusulat, inspired, walang mali. Yung nag-compile, kinumpile lang, hindi sila nagsulat. Wala silang sinulat, kinumpile lang. Hindi Okay. sila ang true church na inaano ko. Moderator, Sige, Jando? kasi kung hindi ko makuha yung sagot na hinahanap ko doon sa claim niya, ibig sabihin, hindi niya napatunayan sa akin na sila yung true church. Kung we'll go down to the conclusion na hindi niya napatunayan, nilipat ako ng ibang tanong. Okay ba sa kanya yon? O sige, pwede. Lumipat ka na lang ng ibang Okay. tanong. Sige po. Lipat na lang po tayo ng ibang topic. Lipat ako ng ibang tanong. Kasi nasagot Ibang ko na yung tanong. tanong mo eh. Sige. Wala kang sagot, bro. Actually, wala kang sagot. Hindi, Huwag yung mo sas- i-claim. hindi, I think- Moderator, Wait lang po. Moderator. Sabi niya kasi, never siya nagsabi sa kanyang live na siya'y nanalo. Kaya wag mong sabihin na sagot mo na kasi wala ka talagang sagot. Ang dami ko nang Hindi sinagot. po, ganito na lang po. Wala ka No? talagang sagot Hindi. eh. Okay, ako muna po. Wait lang po, ako muna po. May narinig naman po ako na sagot po na ni Brother Jerry, which is, ayun nga po, magkaiba nga po tayo ng perspective o pananaw. That's why hindi po talaga tayo magkakasundo dyan, no? Pero ngayon, since sumagot naman si Brother Jerry, ayun, tanggapin na lang po natin na yung sagot niyang ganun. Pero, although magkaiba po tayo ng pananaw, mag-move na lang po tayo sa next na, na tanong niyo po. Sige. Lipat ako sa tanong na about ito naman tayo sa Isaiah 34:16. Okay sa'yo yun, bro? Basahin natin. Sige, basahin natin. Okay. Doon tayo sa Isaiah 34:16. May sinasabi dito, Anong verse? inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ang tanong ko, bro, ano itong tinutukoy dito na hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, at pinisan sila ng kanyang espiritu? Ano itong tinutukoy dito? Basahin ko yung context. Wait lang. Tingnan ko. Verse 16 yung binasa mo, no? Verse Basahin ko 16. Sige, basahin ko yung context. Umpisahan ko ng 13. Tutubuan ng damo. Basahin ko yung context ha. Tutubuan ng damo ang mga palasyo at ang mga nagpapadirang bayan. Ito ay titirhan ng mga asong gubat at pamumugaran ng mga ostrich. At maiilap na hayop ay sasama sa mga asong gubat. Tatawagin ng mga tikbalang ang kapwa nila maligno. Doon bababa ang babaeng halimaw upang magpahinga. Ang mga kwago doon magpupugad, mangingitlog, mamimisa at magpapalaki ng kanilang inakay. Doon din maninirahan ang mga group ng buitre.
Sa aklat ni Yahweh ay hahanapin ninyo at basahin, isa man sa kanila ay hindi mawawala. Bawat isa'y mayroong kapareha, sapagkat ito'y utos ni Yahweh, at siya mismo ang kukup sa kanila. Sila titira itong mga hayop na binanggit dito, yun. Sa Tayo context. mga hayop. Oo, so, sa context. so, yung claim kasi ng ibang religion kasi, ito daw ay Biblia. Ay, hindi, sa context hayop eh. Sa context hayop. Okay. Oo. Nabasa sa context eh. Iba naman ako ng ibang tanong bro, okay lang sa'yo? O sige bro, sige. Ito naman tayo ngayon sa sa Ribulto. Okay, okay lang ba? Okay, maganda yan, sa Ribulto. Okay yan. Okay, Ribulto naman tayo. So, sa Ribulto ba bro, meron bang talata sa Bible bro na bawal yung yung Ribulto na hindi kinikilalang Diyos? Bawal yung Ribulto na hindi kinikilalang Diyos? Oo. Yung Ribulto na hindi kinikilalang Diyos. Basta hindi kinikilalang Diyos. Kasi ang sabi naman sa Bible, huwag sambahin eh. Hindi, bro. Pag sinamba, kinikilalang Diyos. O kaya nga. Oh, ang pwede tanong ko pwede sa'yo, yun. bro, wag mong iliko, Stroman pala siya eh. Ang tanong ko sa'yo, Bro, wait lang. Malaya akong sumagot. Hindi ito debate na malaya akong objection sumagot. moderator. Okay, ano po objection? Hindi porket malaya siyang sumagot, yung tanong niya hindi responsive sa, yung sagot niya hindi responsive sa tanong ko. Okay, ano pong counter Pangit naman yung objection? ganun talakayan, bro. Wait lang po. Moderator. Sige, Brother Jerry. Malaya po kung sumagot, yung mga nanonood po ang aano sa amin. Hindi niya po ako pwedeng diktahan sa sagot ko. Hindi niya ako pwedeng kontrolin. Hindi niya ako pwedeng diktahan. Siya, malaya din siyang sumagot sa kanya. Lahat ng sagot niya, hindi ko Okay. kinokontrol. Pinapasalita ko siya ng pinapasalita. Sige po. Ako ang kinokontrol Ang niya ruling sa ko sagot po, ko. okay, ang ruling ko Sagot po ko ay yun eh. Sagot ko sustained yun eh. po. Sige po, for me, it's valid naman dahil yun naman ang sagot ni Brother Jerry. Pero Actually, magtanong na lang po moderator, tayo for the board ng moderator. Sige po. Ang tanong ko kasi, Ribultong hindi kinikilalang Diyos. Pag sinabing Ribulto na hindi kinikilalang Diyos, hindi sinasamba kasi hindi kinikilalang Kaya Diyos. nga. Wait lang Wait lang po, tumahimik Brother ka muna Jerry. dyan. Wait lang po. Oo. Specific yung tanong ko, pero ang ginagawa ng katunggalyo kasi, inilili ko sa ibang issue, strawman fallacy ang tawag doon eh. Brother Jando. Hindi pa ako tapos magsalita. Huwag mo pakialaman sa sagot Hindi ko. pa ako tapos magsalita. Ano ka ba naman? Hindi po kayo programa mo ito, ikaw na yung Sige amo. po. Wait lang po, huwag po tayo mag-away. Sige po. Ano dito eh. Hindi mo na ako nagbabarumbado dito eh. Matino naman yung aking intention eh. Ang tanong ko kasi sa kanya about sa Ribulto na hindi kinikilalang Diyos. Ang sinagot niya, sinasamba. Yung kinikilalang Diyos yun, kaya nga sinamba eh. Mr. Wait Moderator, lang. narinig mo po yung sagot ko? Pakisabi nga po ng sagot ko. Wait lang. Ano ba naman to? Diba sabi ko, Sige po. sabi niya, Wait lang po, Ulitin ko, ganito na ah. lang po. Okay, magtatanong po si John Doe. O, sige. Then, sasagutin po ni Brother Jerry. Pero, sige, Brother Ben. Brother Jerry, no? Yung sagot mo po, medyo i-connect nyo na lang po dun sa ano, no? Opo. sagot. Ulitin mo. Opo. Ulitin ko Para po wala na po Sige, tayong sige, ano. sige. Huwag na po paligoy-ligoy. Sige sige. po. Okay, ulitin ko. Proceed lang. Meron ba tayong talata sa Bible na mabasa na ipinagbabawal ng Diyos ang mga ribulto na hindi kinikilalang Diyos? Pag sinabing hindi kinikilalang Diyos, hindi sinasamba. Yun ha? Meron bang talata sa Bible na ipinagbabawal ng Diyos ang mga ribultong hindi kinikilalang Diyos? Ang sagot ko, wala. Okay, wala. Okay. So, sang-ayon ka na sa Biblia, ang ipinagbabawal ng Diyos ay yaon lamang ribulto na sinasamba. Tama. Okay. So, ang tanong ko ngayon, meron ba tayong existing sa ating panahon ngayon na ribulto na kinikilalang Diyos? Meron ba? Sa amin, wala. Sa inyo, wala. Okay. Pero sa iba, bro, meron. Sa tingin namin, meron. Okay. So, anong grupo ng reliyon tinutukoy mo na ang ribulto sa kanila ay kanilang kinikilalang Diyos sa kanilang opisyal na turo? Iba-iba. Gaya ng Meron sa Buddhism. Chinese, meron sa Buddhism, Buddhism. meron sa Chinese.
Tapos, yung sa India, meron din doon. Kasi sinatamba talaga nila, pati mga hayop, incarnation. Tapos, yung sa Katoliko, ang claim ninyo is hindi ninyo sinasamba, pero sa gawa, it looks like pagsamba. Yun. Kaya nasasabing pagsamba. Yun ang sagot ko. Ba't ka naman sa Katoliko? Hindi kasama nga eh. Tinanong mo ako eh. Sumagot ako Kasi, eh. sige po. kasi siningit mo yung Katoliko kasi Hindi ka kasama yun. Kasama Hindi sa naman kita sagot ko. makontrol eh. Kasi Sige siningit. po, Kasama that's ko his sa- answer. Ano yung ano bro? Ano Kasama sa yung... Anong unawa mo doon sa ano bro? Sa katuruan ng Katoliko sa kanilang CCC 2132 na the honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Anong unawa mo doon? Kasi ganito, kung yun ang gagawin, wala akong problema doon. So, okay. So, sabihin, ngayon mo lang narinig na yun ang opisyal na turo ng Katoliko. Narinig ko na noon pa. Narinig mo. So, ibig sabihin, sa opisyal na katuruan ng Katoliko, hindi Diyos ang ribulto. Kung yun ang gagawin. Okay. Wala. Okay na ako doon. So, ngayon, baka gusto mo gumanti ng tanong, okay lang sa akin. Okay, so Ikaw naman ganito. ang magtanong. So At least, salamat. alas 12, mapagbigyan ka rin naman. Hindi, kung gusto mo, kung hindi ka na available, baka gusto mo nang mag-out. Hindi, kasi unfair naman bro na matutulog na lang ako dito tapos hindi ka nakapagtanong, di ba? Unfair naman sa yung side mo yon. Sige. Pero bago ako tatanggap ng katanungan, may lilinawin lang ako. Hmm. Okay? Yung mga tanong na, kasi kami Katoliko, hindi kasi kami Bible. So yung mga tanong bro na galing sa Bible, kayang sagutin gamit ang Bible, sagot ako gamit ang Bible. Pero yung tanong naman na hindi galing sa Bible, kundi kinuha lang sa history, sagutin ako din ng history kasi naniniwala kasi ako na hindi kompletong history sa Bible eh. Dek, ano nga po, Brother Beng, Brother Jando, Ay, dito sige. nga po, Brother Jando, malaya ka pong gumamit ng lahat po ng teksto na pwede mong gamitin kasi hindi kasi ang ano po dito, lahat ng papakinggan lang po namin. Ganun po. Sige bro, go ahead, bro. Ano yung tanong mo naman bro? Para naman, kasi pag alas 12 kasi kailangan ko lang humiga, no? Bago ko humiga, at least makapagtanong ka naman. Ano yung gusto mo itanong? Ganito bro, kasi 'di ba, ako nga 'di ba inano mo na True Church. Ikaw din po, pwede kang mag-state na paano mo mapapatunayan na yung church po ninyo yung totoo po. Ganun. Mahaba-haba yan bro, kung yan nangihingin mo sa akin. O gusto mo muna magpahinga o bukas ulit tayo? Hindi, mahaba-haba yan bro. Kung yan nangihilingin mo sa akin, ano, okay ba sa'yo? Okay lang ako kasi umaabot naman kami minsan alauna po. Sige, so gawan ko na siguro ng shortcut, ano, para hindi naman masyadong mahaba. Para hindi naman unfair sa side mo. Okay, ganito yan bro. Naniniwala kami, proven by history, na si Kristo is nagtayo siya ng iglesia doon sa Jerusalem. Actually, meron nga ako video dito eh. Ano ko ito sa iyo, na mismo si Eliseo Soriano ng ang dating daan, hindi amin to, is aminado naman siya na ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago. I-play ko lang para marinig mo Sige. Ito yung sabi ni HIJK. Ito sabi niya, inggan mo. HIJK. Ang conclusion ko. Wait lang. Hindi ko ma-play kasi may maingay ito sa background ko eh. Ito na lang. Ang sabi ni Soriano dito, ang conclusion ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? Sabi niya, hindi ko kilala kung sino ang nagtayo niyan kasi hindi pa ako tao niyan 2,000 years ago. So mula sa bibig ni Eliseo Soriano, lumabas ang term 2,000 years ago. Kaya kung isi-search mo naman sa Google, ilang taon na Iglesia Katolika, ang lalabas is 1,993 years old. Ngayon,
Naniniwala kami na from Jerusalem, ito ay inilipat sa ibang bansa. Ayon dito sa Mateo 21:43, ang sabi dito ni Kristo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So ililipat ang kaharian ng Diyos. No? Yung kaharian, sinabi kaharian ng Diyos, nandoon ang Diyos bilang hari. Ngayon, yung iglesia, tinatawag din yung tahanan ng Diyos. Yung kaharian, tahanan din ng hari yun eh. Ito naman, tahanan ng Diyos. Ayon sa unang Timoteo 3:15, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Ngayon, from Jerusalem, ito'y iniutos ng Panginoon na makarating sa Roma, Gawa 23:11. Ang sabi ganito, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patotohanan mo rin ngayon sa Roma. So, siya nakarating sa Roma. Nakarating sa Antioquia. Sa Antioquia sila unang tinawag na Kristiyano. Ang sabi sa Gawa 20:28, obispo ang mamahala. Basahin ko yan dito sa sa English, sa Douay Rhymes Bible. Douay Rhymes Bible sa Acts 20:28, ang sabi dito, take heed to yourselves and to the whole flock wherein the Holy Ghost had placed you bishops. So, yung overseer, specifically referring sa bishop. Hindi lang naman bishop lang ang overseer. Kahit sa ang Biblia mo tingnan kasi overseer lang yan. It's either overseer or bishop. Wala naman nakalagay dyan na pastor. Overseer or bishop. Ngayon, kung titignan mo naman ang history ng church in Antioch, ang first na bishop doon, si Apostle Peter. Kung kukontrahin mo yan, kailangan maglabas kayo ng ebidensya mo na hindi siya yung first bishop sa Antioch. Kasi meron kami sa history. Ngayon, the second bishop of Antioch was Evodius. Kung kukontrahin mo naman yan, maglabas ka ng lista, ng sarili mong listahan ng bishop of Antioch para naman may kukontra kasi yung kukontra ka, wala ka naman pala pangontra. Kukontrahin mo lang kasi gusto mo lang kontrahin, pangit naman yon. Tapos the third bishop of Antioch, si Bishop Ignatius. Kung isa-search mo yung buhay ni Bishop Ignatius, siya ay disipulo ni Apostol Juan. At itong Bishop Ignatius na ito, ang siyang nagbigay ng pangalan noong taong 107 ng pangalang Catholic Church. Yan ay isinulat niya sa kanyang liham sa mga Kristiyano sa Smyrna. Ang sabi niya, wherever the bishop shall appear, there let the people also be. For wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Saan niyo kayo yung term Catholic? Doon sa Greek word na Catholis, throughout all. Himenon, Iglesia Catholis, Tes, Judaias, kay Galalias, kay Samarias, Eken, Eremen, Oy, Kodomomini. Doon niya kinuha yung term Iglesia Catholis throughout all. Para sa lahat. Kaya nga universal kasi para sa lahat. Ngayon, yung church na yon, hindi nakarating sa Roma. Dahil may bishop din sila doon. Ngayon, yung church naman na yon, noong taong 382, siyang inutusan naman ni Pope Damaso na i-compile yung mga sulat. Compile hanggang nabuo yung isang libro, tinarbaho ni Saint Jerome, natapos noong 405. Ay ang very first compiled Bible, yun ang Latin Vulgate.
So yung Greek, di naman siya compiled yung Greek nung panahon na yun eh. Di naman compiled yung Hebrew. Klat-klat nga siya eh. Ngayon, pagdating naman sa sa taong 1054, yung iglesia nag-split. Yun ang sad part no, na-split yung iglesia sa Eastern tsaka sa Western. Yung napunta sa Eastern, sila yung tinawag na Greek Orthodox. At hindi yan imagination kasi talagang meron naman talaga nag-i-exist na Greek Orthodox. Kung i-search mo ang founder ng Greek Orthodox, Jesus Christ din. Kasi isa lang kami nung una eh. Nag-split lang noong 1054. Yung napunta naman sa Western na natili ang pangalang Catholic Church, hindi binago. Tapos, yung sinabi mo nga, 600 AD, nakarating siya sa sa Espanya. 600 AD, naging official religion niya sa Espanya ang Katolisismo. First century pa lang may nakapunta na ng Espanya. Pero naging siya, state religion siya noong 600 AD. Then 1521 nakarating sa Pilipinas. Yung sinasabi sa sa Philippine history. Hindi amin 'yon. Yun ay tinuturo sa school ni Gregorio Zaide at ni Sonia Zaide na kanilang sinabi, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Christianity pala, tama, Christianity nga. More specifically, the name denotes the body of the faithful. Sabi doon, is Christianity, most specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kasi nung panahon na yun kasi, hindi pa hiwalay yung Palestine panahon yun eh. Hindi pa siya hiwalay. Ngayon, hiwalay na ngayon. May sarili ng yung Palestine. Ngayon, ang nangyari, yun ang nakarating sa Pilipinas. Tapos, noong 1870, nilagyan ng Roman. Kaya naging Iglesia Katolika Apostolika Romana noong 1870. As descriptive of Christ Church. Kasi ito yung iglesia na dami ng taon na pinagdaanan. Kaya, yung church na nagsimula sa Jerusalem, nakadating sa Antioquia, pinangalan ng Katoliko, tapos nakapunta sa Roma, tapos nakapunta sa Espanya, nasa Roma 1524 yun eh. Basahin ko ha. Sabi dito sa Roma 1524, mahaba ito, sabi ko sa iyo eh. Pero malapit na ako bro kasi nag-shortcut ako. Okay lang bro, okay lang hanggang nag-shortcut ako. Sabi sa 24, inaasahan kong magkita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. So, kasama sa kanyang mission na papuntang Espanya. So, wala namang sinabi kung nakapunta ba siya doon o wala. Kasama sa mission niya. Kung hindi mo siya nakapunta, malamang isa sa mga disipulo ni Apostol Pablo ang nakapunta. Kasi talaga na nakarating sa Espanya, ang Kristyanismo first century pa lang. Then, napunta sa Pilipinas, 1521, at noong 1870, nilagyan ng Roman yung pangalan. Kaya naniniwala kami na itong True Church ngayon, ito yung dating iglesia ng Diyos. Kaya nga, pag ako may debate, sasabihin ko sa debate, ito yung hamon kong debate na wala pang ni isang tumanggap. Sabi ko doon, patutunayan ko ng iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay siya mismong iglesyang pinangalan ng Iglesia Katolika ayon sa referensya. Pero wala pang tumanggap, kahit dating ayaw tumanggap eh. So, yun ang paniniwala namin mga Katoliko. Baka may gusto kang itanong doon sa inistan ko. Bro, kasi nga, Brother Beng, okay ka pa Brother Beng? Ay, opo, nakikinig po. Yan. So, po Brother Jando? Kasi nga po yung sa sinabi mo na yung Catholic po ang True Church, stand mo po yan, faith nyo po yan. So malaya ka pong i-share yung faith nyo. Tapos yung mga nakikinig po sa atin, sila na po ang bahalang mag-ano sa atin. Kasi na rin 12, 17 and 12 gusto mo nang magpahinga.
Siguro kung loloobin lang Lord, sa sunod na lang ako magtanong sa'yo. Di na muna ako magtanong Hey ngayon. bro, wag bro. Pangit naman bro, nagiiwan kita na hindi ka nakapagtanong. Pangit Sige. naman, wala akong delikadesa nun. Sige. Ang tanong ko sa'yo, kasi di ba sabi mo ang True Church. Tapos kasi ikaw nakabase ka din sa referensya. Doon nga tayo magkakaroon ng conflict kasi ikaw nakabase ka sa referensya. Tapos di ba nga po yung referensya mababasa natin sa Job 8:8, di ba? Yung sa di ba yung sa Job 8:8 yung referensya? Actually bro, pag sinabi kasing referensya, hindi magiging referensya kung hindi siya connected. Oo. Halimbawa ganito, sa isang biodata may nakalagay dyan, character reference. Character Ano ang purpose ng character reference? O sakaling hindi ka kilala ng pinag-a-applyan mo, yung pangalang nandoon at yung number na nandoon, kukontakin nila yun para tanungin kung sino ka. Pag nalaman na self-serving yung nilagay mo doon, hindi paniniwalaan yon. Kaya maglalagay ka ng pangalan doon at number ng mga taong hindi related sa'yo. Pero alam nila ang pagkatao mo. Connected sa'yo pero hindi related sa'yo. So parang ganon. Pag sinabi reference, dapat related, connected. Ganon. Hindi pagkat reference, dapat nasa Bible. Hindi ganon. Reference nga connected siya, related siya. So, yung talatang ginamit mo doon, kaya gumamit ka ng history book kasi yung Job 8:8. Ha? Yung Job 8:8 ba yung pinagbasihan mo Wala doon? akong binanggit na Hope 88, bro. Wala akong binanggit na Hope 88. Doon ka magtanong sa binanggit ko. Huwag sa hindi ko binanggit. Kung based doon sa binanggit mo, tapos sa referensya, hindi na ako magtatanong doon kasi yun yung faith-based ninyo and hindi kita pwedeng kontrahin doon kasi yun yung paniniwala nyo. Pwede lang ako magtanong sa'yo regarding sa Bible, ganun. Ay, kung tatanong ka sa akin regarding sa Bible, kung yung tanong, malalaman naman yan bro kasi kung talagang galing sa Bible lang tanong mo, masasagutin niya gamit ng Bible. Pero kung tanong mo galing sa reference na ginamit ko, hindi ko masisiguro sa iyo na Bible yung isasagot ko diyan. Kaya nga po Brother Jando, hindi na po ako magtatanong doon sa binanggit mo sa referensya kasi syempre referensya din yung gagamitin mo pagsagot. Ang sa akin kasi Bible nga ako, kaya Bible ako dapat magtatanong. So since referensya ang ginamit mo, di na po ako magtatanong and ipaubaya na po natin sa mga nanonood yung statement mo po. So ibig sabihin, matutulog na tayo, hindi ka makapagtanong sa akin? Hindi na ako magtatanong kung based on reference po. And since na-share mo naman yung faith nyo based on references, paubaya na po natin sa mga kapatid. Actually bro, Bible in reference yung ginamit ko eh. Oo po, pero kasi yung sa Bible mo, okay naman ako dun sa iba. Yung about sa references, kasi gusto ko i-ano yung sa Job 8:8 kung dun mo kinuha. Dun ko itatanong. Yung, Kasi yung Job 8:8 bro, yun ay ang history ng mga nauna pa kay Job. Yun ang nasa Job 8:8. Kung babasa man ako ng Bible na may history, yung Isaiah 41:4. Ang sabi ganito sa magandang balita, Biblia sa Isaiah 41:4, ang sabi ganito, sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Akong si Yahweh na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. Sa talatang ito, ang sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula ay si Yahweh. Ngayon, ang ginawa ng mga historian, ni-record lamang nila si Yahweh na mangyari sa kasaysayan. Ni-record lang nila. Sabihin, yung ni-record ng mga historian, kalooban ni Yahweh yun. Kaya nga ni-record nila eh. Ang peke lang na history, yung author, pastor, protestante. Yun ang mga peking history. Bakit? Kasi gumagawa sila sa din nilang history, di naman based on reality, based lang sa kanilang unawa. Halimbawa, yung sa librong saksi ni Hioba, na ang Santa Claus daw galing sa duwende. Hindi naman yun ang history ng Santa Claus. Yun si Saint Nicholas. Hindi, duwende. Saan niya naman yung duwende? Yun ang malaking problema doon. Kapag protestanting pastor ang author ng isang history, pero kung secular naman siya, wala problema doon. so bro, wala nga tayong pag-uusapan kasi based kung sa referensya ka magbe-base, hindi na ako magtatanong kasi Sa Revolto bro, wala tayong sa Revolto?
Hindi, yung sa about sa rebulto, okay na ako doon kasi 'di ba pumunta ka na doon sa ano nyo, katikisim nyo, yung binanggit mo. Okay na ako doon. Kasi bro, ganito lang Brad Jando, kung kilala mo si EJ Buhol, nagkausap ko dati si EJ Buhol. Yung dati bang na din. Kasi alam ko naman Brad Jando na ang turo ninyo is hindi talaga dapat sambahin, 'di ba? Yung turo nga. Kahit yung mga pare, nagtuturo naman na hindi dapat sambahin yung mga rebulto na nandoon, kundi ano lang. Kaya lang naman nasasabing sinasamba dahil po sa mga ginagawa pong pagpahid-pahid, pagbalik. Kaya doon lang po na Brad Jando. Pero sa akin po, Brad Jando, wala akong problema doon, Brad Jando. Kung sasabihin mo po sa akin na hindi nyo sinasamba, okay po yun. Agree na po ako doon. Kasi Ang sabi kasi ni sabi kasi ni Kristo, huwag kayong humatol, batay lamang sa nakikita ninyo. Kundi Kaya- humatol kayo, batay sa tamang pamantayan. Sabihin, humahatulan mo kami dahil sa nakita mo, salungat yun sa turo ni Kristo. Kasi nakita mo lang naman yun eh. Ang tamang pamantayan para hatulan kami sa aming opisyal na turo. Hindi Yes, sa sir. nakita mo. Kasi marami kasi halimbawa ganito, nakakita ko ng pulis na nangutong. Dahil nakita ko ba, pili ko nang sabihin na lahat ng pulis kutongero. Fallacy of naman yun? Fallacy of composition naman yung ganon. Pangit naman yun. Unfair din sa side ng ng pulis. Pag sinabi ko, may nakita kong kutongero dyan eh. Ibig sabihin, pag pulis kutongero, mali yun. Kaya huwag tayong hatol sa nakita natin. Hindi ba may nakita ka, may nagpapahid, declare mo na kagad sinasamba kasi pinapahiran. Mali yun. Salungat yun sa turo ni Kristo. Ang turo ni Kristo, huwag kayong humatol, batay lamang sa nakikita ninyo, 1:24, kundi batay sa tamang pamantayan. At ang tamang pamantayan sa amin, yung opisyal naming turo, hindi ang nakikita ninyo. Ganito nga po Brother Jando, kasi nga nasa bawat nasa bawat member nyo na po yan kung paano po nila gagawin yung bagay na yon. Kasi sa dami pa naman, di ba? So nasa bawat isa na nga yan, depende na yan sa nila kung talagang... Kasi Brother Jando, ganito lang po yon. Kung hindi sasambahin, wala pong problema yon. Wala problema kasi talaga naman, ang sinabi lang sa Bible, wag sambahin. Kung hindi po kahit tsaka, hindi lang naman po yung mga rebulto ang pwedeng maging sasambahin natin eh. Kahit yung mga ibang bagay din eh, pwedeng sambahin eh. Yung halimbawa, yung kung mas mahal mo na sa Diyos kaysa yung isang bagay, mas mahal mo na sa Diyos, pagsamba na rin yung ganun eh. Kaya basta hindi lang sasambahin, wala pong problema yon. Meron ditong nagtanong sa comment section, ang tanong niya, sino daw po ang nag-appoint ng mga rebulto po, ng mga santo-santo po. Okay. Ang sabi ni Kristo sa Mateo 18:18, magandang balita Biblia, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Binibigyan ni Kristo ng karapatan ang namamahala sa kanyang iglesia na magpahintulot. Pag sinabing magpahintulot, hindi pa yan na ipahintulot noong panahon nila. Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ay ipahihintulot sa langit. Kaya kung nagdeklara ang iglesia ng kung sino ang kilalaning santo o namuhay sa kabanalan, pag sinabi diniklara kasing santo, namuhay sa kabanalan. So baga, wala tayo sa kalingkingan ng kabanalan nun. Matinding kabanalan yung ginawa nila kaya sila nadeklarang santo. Ngayon, dahil nadeklarang santo, sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipahintulot sa langit. Kaya nga, pag pinahintulot nila, hindi kanilang sariling yon, authority yun. Binigay yon ni Kristo ng authority sa namamahala sa iglesia. Kaya ganun. So, ibig sabihin, yung pagka-ordain nila or pagka-canonize is galing sa Diyos. Yes, sabi nga ni Kristo ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipahintulot ko sa langit. So, yun po ang sagot mga kapatid. So, okay na po ako, Brother Jando. Okay lang po ba magtanong? O sige, Sige bro, go ahead bro. Sino Ayan. tanongin So, mo? ako Si po Brad ay- Jerry? Ako po. Brad Jerry. Ako po ang magtatanong. Sino tatanungin mo? Dahil Brad Jerry, ako po- tatanungin mo?
ikaw po, Brother Jan, no? Ako, Dahil ako sige. po ay medyo curious po ako sa ano no, Catholic faith. So, ang tanong ko Sige lang po. naman po, kung si Jesus lang po yung nag-iisang tagapamagitan po natin sa Diyos, bakit kailangan po nating humingi ng panalangin o pamamagitan po kila Maria at sa mga santo? Yung intercession ba tinatanong mo? Intercession. Opo. Oh. Kasi nasa katuruan na ng Apostol Pablo yung yung pag-intercede. Kumbaga, parang ganito ba? Sampulan ko lang sa mga protestante. Pastor, yung anak ko nasa ospital. Pwede nyo bang ipagdasal? Oh. Nagpa-intercede sa pastor nila. Hindi nga santo Okay, yun. sige, thank you. So, Ganyan. ano po ba yung binabanggit dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5? Ay, mediator naman yan, bro. Iba ang ang intercession sa mediator. Pag sinabi kasing mediator, siya ang siya yung sa Diyos at sa tao, siya yung papagitna, no? Pero sa Biblia hindi masamang magpa-intercede, magpa-intercede. Katunayan, sa Job 42:8, may tatlo nag-direct to God. Di ko sino yung tatlo niyo, si Elipa, sino yung kasama niya. Tatlo sila nag-direct to God. Pero ang sabi ng Panginoon, puntahan niyo si Job. Yung alay ninyo, ibigay niyo doon kay Job. At siya ang mananalangin sa akin para sa kasalanan ninyo para patawarin ko kayo. Yun ang Okay. intercession. Okay po, thank you. Meron po ba tayong para lang po, gusto ko rin po kasing para matuto ba? Meron po ba tayong parang Bible verse about dyan sa intercession na iyan? Meron bro, nasa yan eh. Tingnan ko lang ha. Wait lang. Tingnan ko lang dito ha, wait lang ha. Meron yan. Sige po. King James Version. King James Bible Online. Okay. Tapos, intercession. Intercession, yan ay nasa ang dami mo na intercession dito. Oh. Wait lang ha. Ito tayo sa 1 Timothy chapter 2 verse 1. Ang sabi dito ay exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So, meron talaga intercession. Kaya nga sinabi ko, gayon sa Job 42:8, ebidensya yun ng intercession. Pwede magtanong, Brother Chando? Okay din lang bro. Wala ba yung Paki-explain mo nga po, Brother Jando, kung bakit po pwede mag-intercede yung patay po. Ay, hindi patay yan bro. Ano ba naman yan? Sa Matthew 10:28, katawan lang yung namamatay. Basahin ko ha. Mateo 10:28. Sabi dito, ganito. Si Kristo ang nagsabi nito ha. Sige lang, basahin mo lang po. Basahin mo lang, bro. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sabihin, ang kaluluwa, hindi napapatay ng tao yun. Kaya buhay yung kanilang kaluluwa. Kaya pwede mag-intercede si Maria. Gaya nung gaya nung nangyari kay Elias, hindi ba? Yung mga na somewhere in the Old Testament may mga sundalo na parang hinahabol tapos yung patay tinapon nila doon sa nasaan yung kalansay ni Elias. Nung nasagi ng mga bangkay ang kalansay ni Elias, muli silang nabuhay. Yung nabuhay, nagmilagro yung kalansay ni Elias. So, Isa yun sa mga sa mga batayan. Ganon yun, bro. okay, so basta yung sagot mo po, sagot ka lang po. Tapos may Sige. nagtanong dito. Kahoy naman yun sa uri ng kahoy na ginawa. Hindi yun dahil sa nasunog, di sa uri ng kahoy yun kung bakit yun itim. Yung nga itim na Nazareno sa kahoy yun, yun ang reason ba siya itim.
Next question, bro. Tapos, sino daw hindi, sino daw gumawa? Huwag yun na alamin kung sino gumawa. Sino raw gumawa? Hindi na bro. Kasi paano nga po sila nagiging santo nga, Brother Jando, sila? Kasi yung kanilang pamumuhay, iimbestigahan ng simbahan yan. Kung paano siya namuhay. Sabihin, yung kanilang pakikitungo sa kapwa-tao, yung kanilang pananampalataya, pag napatunayan sa kanilang pananampalataya na talagang deserve sila na pag sinabi kasi yung Carones kasi ano yan para ipaalam sa lahat na ito yung nagawa nila. Yan ang meaning ng canonization. So, pag napatunayan beyond reasonable doubt na ang taong yan napakataas ng pananampalataya, napakadalisay ng kanilang pananampalataya, ay idideklarang santo yan. Ganun yun. Hindi siya naging santo na patay na siya, mali. Buhay pa lang santo na siya. So, ang sunod ko na tanong is, di ba, nawala sa isip ko baka may tanong po kayo, nawala sa isip ko yung tatanong ko. Santo. Nawala sa isip ko yung ano instance? Wait lang, may mga tanong sila dito Hindi, ganito po mga kapatid. Ang katuruan po nila, hindi po sinasamba, hindi po dapat sambahin yung rebulto. Yun po ang katuruan nila, sabi ni Maging yung santo, bro. Actually, bro, nasa Our Catholic Faith, page 220, ang sabi doon, we do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore. Tapos ang follow-up question, bakit daw may mga deboto? Mga deboto means sincero sa pananampalataya. Halimbawa, sa inyo kasi di nyo ginagamit yung term deboto Sa amin, pag talagang nananampalataya ka na ito talaga, dito na ako, napatunayan ko na tama ito, mananatili ako rito hanggang kamatayan ko, deboto na yun. Yun ang deboto. Ang tanong ko naman, yung mukha ng inukit na larawan ng Panginoong Jesucristo na ginawang yung rebulto sa mga gusto nilang i-drawing. Isa sa mga na-i-drawing nung panahon sa catacombs, first century pa yan is kasama doon ang mukha ni Kristo sa catacombs. Na ganun siya, ganun, may bigote, may balbas, mahabang buhok, ganun. So, yun talaga ang nasa catacombs. Ngayon, kung ang mga tao, dahil para talaga magawa talaga ng itsura, kumuha ng kung sino mang tao na medyo kahawig niya, yun, binatay doon, kaya nagkaroon ng, eto yung medyo realistic na muka. Kasi, yung una, drawing lang talaga yun para bang cartooning lang nasa catacombs. At yung mga drawing na yun, panahon pa ng mga early Christians. So, okay lang yun bro, basta yung sagot mo lang. Okay, sagot ka lang. last na po tong tanong ko. Opo. Kasi po ako po ay interested din, nakikinig ako sa mga gantong debates. Kahit po ako po ay isa pong tawag dyan, atheist. So, narinig ko po kasi kay Boy Letra, Catholic defenders po kasi sila. Sinasabi po nila na Katoliko lang daw po ang maliligtas. Ano pong stand nyo dito? Sabi sa Efeso 5:23 na ililigtas ni Kristo ang kanyang iglesia. Yung iglesyang kanyang tinayo. Naniniwala kami na ililigtas niya. Pero sa CCC namin may paniniwala na yung mga tao na walang alam sa Ebanghelyo, walang alam na ang Katoliko ang tunay na iglesia, pero namuhay ng tama, maliligtas pa rin yon. Ang problema lang sa ating panahon ngayon, kahit pa pakitaan mo ng referensya, ayaw maniwala, didibatihin ka pa, talagang walang yon, ligtasan yung gano'n. Kasi may ebidensya nire-reject ko. Actually, dati akong evangelist and debater ng Seventh-day Adventist.
Naranasan ko yung ganyan, kontra yung Katoliko, karanasan ko yan. Kaya nga, mahirap sa akin kontrahin yung mga ebidensya ng kasaysayan kasi kahit na anong gawin ko, kukontrahin ko lang, wala man akong pangontra, pangit naman. Kaya, dumaan ng ilang taon, ako'y nagbalik sa Katoliko. Ganun ang nangyari sa akin. Hanggang ngayon, nasa Katoliko na ako. May tanong po ako, Brother Jando. Ilang piraso po yung mga rebulto po ninyo na lahat? Ano? Ilang piraso yung? Mga rebulto po sa buong mundo. Sabi mo ilang piraso, hindi mo maano kung ilang piraso yung mga ginawang rebulto. Ang sa akin lang naman, ang mahalaga doon, ang bilang ng mga naging santo. Kaya kung ang bilang ng mga naging santo, dapat sana makita ng mga protestante yon. Ang problema lang, nakapokus sila sa mga bisyoso. Ang daming santo sa Katoliko, hindi makita. Ang tinitingnan nyo, mga bisyoso. Yun ang problema doon. So, it doesn't, kasi, pagpalagay natin, si Mama Mary, isang tao lang. Tapos yung mga nagsigawa ng mga imahe niya, ang dami-dami, hindi mo na mabilang kung ilang piraso yung ginawang imahe na ang mukha ni Mama Mary. Ang mahalaga doon, ilang santo meron ng Katoliko. Yun ang ating dapat i-research. Brother Jando, di ba Brother Jando, kasi kabisado ko yung kabisado ko yung Our Father, Hail Mary, Holy Mary, tapos yung Apostles' Creed. Kabisado ko yun kasi devoted yung chewing ko tsaka tsahin ko. Di ba Brother Jando, dun sa Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen, di ba? Tinawag po doon na si Mary, Mother of God po. Yes, tinawag siya kasi yung anak niya, Diyos yun. Sabi nga sa Lucas 1:43, no? Sabi ni Elizabeth, si Elizabeth puspos ng Holy Spirit. Sinabi niya, sino ba ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Yung Panginoon pala niya may ina. Ngayon, kung ititrace mo yung Panginoon, tinutukoy niya, yung nasa siya po ni Mama Mary, yung nasa womb niya. Yun sinabi niyang Panginoon. Sabi niya, sino ba ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Yung Panginoon na yun may ina. At yung ina ng Panginoon dumalo sa kanya. Yung Panginoon yun, Diyos naman yun. So hindi rin masama na sabihin, sino ba ako upang dalawin ng ina ng aking Diyos? Kaya siya Mother of God kasi yung pinanganak niya, Diyos yun. So, ibig sabihin, yung pagiging Diyos ni Kristo na inherit ni Mary. Ay wala, hindi ganyan ang katuruan. Hindi ganyan. Yan ang maling pananaw ng mga protestanteng ibinabato sa amin. Tanong ko lang po. Wait lang. Sasagot pa ako. Yun ang maling pananaw ng mga protestante. Kumbaga sila lang ang nag-interpret noon. Pero ang opisyal na turo ng Simbahang Katoliko, kaya siya Mother of God, kasi yung pinanganak niya Diyos, yung Diyos na nagkatawang tao, yun ang pinanganak niya. Kaya siya tawag ng Mother of God. Hindi ibig sabihin na God din siya o na-inherit. Mali yun. Hindi ganun ang turo ng Katoliko. Honest question, nag-enjoy na ako rito. Brother Jando, salamat sa sagot mo, naliwanagan ako. Kaya siya tinawag na Mother of God, Holy Mary, Mother of God, kasi yung ipinanganak niya Diyos, kaya siya tinawag na Mother of God. Pero hindi siya Diyos, consider as Hindi Diyos. siya Diyos. Ay, salamat sa tanong mo, naliwanagan ako, Brother Jando. Ito po. Tinawag siya na Holy Mary, Mother of God, kasi ang anak niya Diyos, pero siya hindi Diyos. Ina lang. Diyos. Oo, Sige po. pero hindi siya ina ng Diyos. Pwede po magtanong pa. Ha? Hindi siya Diyos, hindi Diyos si Mary. Sorry. Pwede magtanong. Sige. Sige, Wait sige, lang ha. okay. Iwanan ko kayo gamit ako banyo saglit ha. Sige Sige, bro. pagtatanong sana ako bro. Bakit po ang abagi noong Maria, hindi abagi ng... Okay. Ang ginamit kasi dyan bro is classical Tagalog. Kuha ko ng isa sa mga classical Tagalog dito, ganito. Dictionary. Kuha ko ng classical Tagalog. Okay? Sa dictionary na kung tawagin ay a Tagalog English Dictionary by Charles Nigg, printed in 1905, ang sabi ganito, babaeng Ginoo, noun,
lady, damsel. Sa madaling salita, noong unang panahon pala sa classical Tagalog, yung Ginoo ginagamit din sa babae. Ebidensya dyan doon sa sinulat ni Jose Rizal na mga dalaga sa Malolos, Ginoo ang tawag niya sa mga babaeng tumulong doon, tumulong sa kanya. Babaeng Ginoo. Maginoong babae, mga maginoong babae. Sige po. Tapos ito pa, isa pang ebidensya dito from Vocabulario de la Lengua Tagala, page 125, printed in Manila in 1860. Ginoo. Principal Señora. Kasi Spanish to eh. A las mujeres en sa lengua llaman Ginoo. So yung Ginoo, Maginoo, en realidad, Maginoo. So, kausa magmaginoo. Sabihin, yung Ginoo, nung unang panahon, ginagamit talaga yan, both lalaki and babae. Kaya, dahil yung Aba, Ginoong Maria, yun ay nalika nung panahong yun, kaya Ginoo ang ginamit, hindi ginang. Sige po, gets po. So, hindi po yung Ginoo na, na Mr. o Sir, gentleman, ganun. Hindi, senyora nga senyora. Senyora. Sige. Lady. So, ano po, yung mga protestante po ba o yung mga hindi po nakakakilala sa Diyos, hindi na po maliligtas yan? Ang Diyos na nga nakakaalam dyan bro kasi pag sinabi kasi sa labas ng iglesia, Diyos na nga hatol. Kaya kung ang Ayun. tao nga naniniwala sa Diyos mahirap nga mailigtas dahil sa kaugalian, ano pa kaya yung walang Diyos na kinikilala? Ayan po. Sabi niyo po kasi kanina na yung maliligtas lang daw po yung Catholic. Ang sabi ko kanina bro, hindi sinabi. Ang sabi ko kanina, yung Efeso 5:23, yung iglesia yung ililigtas doon ni Kristo, yung iglesia yung kanyang tinayo. At naniniwala kami Katoliko yon. Sa amin CCC, may katuruan doon sa true fault of their own, true no fault of their own, sabihin, wala silang alam sa Ebanghelyo, wala silang alam sa Katoliko ang tunay na iglesia, pero namuhay ng tama, maliligtas sila. Ang problema dyan ngayon, kung hindi ka naniniwala, pinakita ka ng ebidensya, kukontrahin mo pa, didebatihin mo pa, sigurado na yan kung saan mapupunta yan. Ganun. Gets po. Thank you. Okay, thank you. Brother Jando, pahinga na, mag-aalaw na. Brother Jando, salamat sa time ha. Tsaka, Sige po. at least napakinggan namin yung buong aral na kasi yung iba nating mga kasama din na hindi alam yung aral.